Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang championship na naganap nitong nakaraang Title Tuesday. Nandyan na naman si world number 1 Magnus. Hindi nawawala at ang nakaharap niya dito ay isa ring pambato, super grandmaster ng India na si M. Pranesh. Ayan, grabe po, gitgitan. Ang dami nating mapupulot na aral dito sa laban na to, kaya tutukan nyo po. Bago tayo magsimula ay sagutan muna natin ang puzzle na iniiwan sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung puzzle na karaang upload natin. Congratulations sa mga nakakita ng simpleng Knight Sacrifice. Check ano laman para lumipad ang Reyna. Napakadali. Congrats po sa mga nakakita. Ayun, mission complete, daily puzzle. O, di ba? Daming missions dito eh. At ito naman po ang sasagutan natin for today's video. Ayan, it's black to play mga kamatsas. Ano kaya dito ang brilliant idea para maipanalo ng black? Ayan, bahala na po kayo. Lapag nyo ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Nakapin ang link niyan. Pag kinilik nyo, diretso kayo dito. Magagalaw nyo pyesa para sagutan. Okay po, at malapit na rin po ang deadline ng ating raffle entry. This coming Sunday na po, magka-cut off na tayo. Pakitapos nyo yung 3 missions and then fill out the registration form. May Google form po sa baba. Fill out nyo lang para makasama kayo sa raffle natin this coming Tuesday live streaming mga kamatsas. Weekly po yan. May pamimigay tayong mga papremyo, raffles, gracious. At last but not the least, ongoing na po ngayon ang registration ng ating Kamatsas Friday Night Online Tournament naman po ito. Every Friday, sali na po kayo. Mag-i-improve kayo dito. Pinaka-practice, napakaganda. Marami kayong makakalabang malakas dito. Ay, the best talaga. Daming activities ang Kamatsas. Ay, nako, salamat sa Diyos sa mga biyayang ito. At masagana po ang activities natin dito sa Kamatyas. Alright? I-analyze na agad natin ang ginawa ni Pranesh. Nag-Knight F3. Nag-D5 si Magnus. B3. Aba, ikaw ba yan? Naka? Si Nakamuring lang ang nakikita kong tumitira nito ah. G6. Bishop B2. Knight F6 muna. G3. Double fianchetto ang ginamit ni Pranesh kay Magnus. Nag-C4. Okay, parang English opening na hindi maintindihan. Kinapture lang. Capture. At nag-B6, magdo-double fianchetto rin. Bishop G2, Bishop B7, at nag-castling C5. Ayan o, halos symmetrical, halos magkamukha. Ang pinagkaiba lang, walang pawn sa B3. At yung black naman, walang pawn sa D7. Kung nandito yan, magkamukha, di ba? O pero nag-D3, castling, Knight C3, Knight C6 develop, Knight E5, inatake kagad ni Pranesh ang Knight sa C6, nag-Queen C8 para sapatan ang depensa. Kasi po kung kakapturin, makukuha kasi ang Bishop sa B7, nakapin may bawi. Kaya dinipensahan na lang. At kinapture lang, exchange, nag-A4 para mamaya babasag, palalambutin ang pawn structure sa queen side, at kinapture na po ang bishop, capture, nag-H5 para ang idea ni Magnus mag-H4 naman, at talagang nakakailang yan pang atake sa king side, agad namang nag-H3. At yan po ang lumalabas na novelty, wala sa libro, bagong luto mga kamatsas. Dahil nangyari pa ito nitong nakaraang 2023, laro ni Vladimir Kramnik, nag-F3 si Kramnik dito. Okay po, pero tingnan natin itong bagong luto ni Pranesh, bagong biryani, nag-H3 at nag-A6 lang. Ano purpose ng A6? Para walang Knight B5 ba mamaya? Nag-Queen B3, nasulyapan kagad ni Pranesh. Uy, may weak B6 pawn. Nag-Rook D8 lang. Aba, okay, kasi kapag kinain, kitang-kita po, trap yan. May Rook B8, may atake sa Queen, tagos ang atake sa Bishop, lalaglag ang Bishop, kaya hindi pwedeng kainin ang pawn B6. At nag-F3 lang dito, okay, para maputol na rin po ang anumang tempo na po pwedeng maging atake sa White King. At nag-Rook B8, ayun, dinipensahan na. Nag-Knight E4, hinamon ni Pranesh ng exchange sa Knight. Nag-Queen to E6. Dito po kasi mga kamatsas, kaunting pakita ko lang, no? Pag kinain kasi ito, ang gagawin po ay F takes E4. Bagay na makakatulong ito sa puti dahil mabubuksan ang puwersa ng F-file. So may idea yan later on na something iangat ang rook, patungan pa ng isang tore, baka maging kamot pa yan na hindi makate ng black.
mga kamatsas. Uy, bago yun Kamot na di makate, paano yun? Kaya dito ang ginawa ni Magnus, nag-Queen E6 na lang para pirming kung kakainin yan ay may depensa. At dito nag-Queen C2. Bakit nag-Queen C2? Okay. Kasi po, nagbabalak na rin dito at the same time, imagine niyo may B5 din dito. Yan B5 na hindi makakasabay ng capture dahil nakapin ang reyna. Ang ginawa ni Pranesh, umilag siya kagad para walang timing ng ataking hindi inaasahan na B5. At nag-knight to D8 si Magnus. Exchange ng bishop. At nag-A5 lang. Ayun. Pamunit lang, panira lang, panghina lang ng queenside pawn structure. At kinain. Nag-knight D6. Hinamon ang knight. Dito po kasi mga kamatsas, kung kakapturin ng black ang pawn, okay, di may atake pa sa queen, Hindi pa mababawi yung pawn, pero napakadali po isang queen dito lamang ay mababawi na yung pawn sa A5. Kapag nakuha yan, tubo pa sa posisyon. Bakit? Kasi po magkakaroon ng A6 at C5 na mahihina at madaling pitasin. Okay, babagsak ang pawn structure sa madaling sabi. Kaya mas ginawa na lang ni Magnus na mag-knight D6, hamunin ng strong knight sa gitna at kinapture na ang pawn B6, kinapture ang knight, capture, rook takes B6 at nag-queen to C1. Pero nananatili pa rin pong nauwi pa rin sa gusto ng puti na mabuksan ng F-file. Yun nga lang, pawn structure wise medyo pigado si Magnus, lugi. Kasi A6 at yung C5 hindi talaga maganda yan, mahihina yan. Nag-rook B8, pumatong pero handa si Magnus na mukhang bababa ang Tory dyan, manggugulo na lang talaga. Nag-Queen E3, inatake muna ang pawn C5. Nag-rook B2, grabe, bahala ka, parang ganon. Sige, kainin mo. May counter attack din sa E2, nag-rook A5. Ang gusto ni Pranesh, makuha ng buong buo yan nang walang bahid na anumang kaguluhan at komplikasyon. At nag-rook C8, dinipensahan. Nagpatong battery, inatake ang pawn sa A6, nag-rook C6. At nag-queen F2, nag-king G7, nag-rook A2, kinain mga kamatsas. Yun nga lang po dito, hindi gumagalaw ang evaluation bar, Pero, totoo namang nakalagay dito ay equal talaga. Pero parang hindi gumagalaw Pero 0.00 evaluation bar dito equal lang kumbaga. Kala ko sira Queen E5, okay, waiting lang din. Nag-rook A5, ayan, marka-marka lang dito sa pawn C5. Nag-queen B2, pag pinagkakain may counter. Grabe, Yun ang isang bagay na matututunan natin kay Magnus Lagi siyang naghahanap ng mga counter play, counter chances, mabigyan ng buhay. Talagang grabe, Nag-queen E3, queen B4, inatake na ang tore, bumaba. Nag-queen C3, inatake uli ang tore. Nag-rook F1 at nag-A5 na. Ay, oo. Ang balak dito ni Magnus, dahil nga po may double pawn dito ang puti, parang palalabasin niya, okay, double pawn ka, parang in effect, lamang ng isang pawn. Parang ganun. May extra pawn si Magnus na lamang. In effect kasi double pawn to Ang ginawa, nag-E5. Ayan. Dito po sa E5 ay may nakikita akong queen F3, atake sa tore, double, may ataking malala. Doon, papunta sa F7 mga kamadyas. Abay, malala yan. Bituka, tama niya. Kaya kailangan pagandaan yan. Nag-rook E6 kagad. Yan ang pinakapanghanda ni Magnus. At nag-queen F3, pinilahan na. Obligado mag-F6 pag di gumanyan. Naku po, grabe. Nakakatakot. Check. Kinain ng tore, pangsalubong sa reyna. Nag-queen B7, ginulo ang E7, tineret. Kinain. At nag-queen E5 para sapatan ang depensa at may atake pa sa pawn G3 at nag-queen A7. Ayun, gustong kuhanin dito ni Pranesh yung naliligaw na pawn sa kabila, yung A5. At nag-A4 lang. Bakit? Pag kinain to, may bawi dito. Nag-king F2 muna para pag nakuha yan ng buong buo, walang kabawi-bawi. Check. Chinek. Angat lang. Check ulit. Umiwas lang. Check ulit. Bumaba lang, check ulit, umilag, so wala nang check, at nag-queen E5. May threat na naman sa pawn E2, nag-king F2, check ulit, king F3, check ulit, king E3. Iniba ni Magnus. Kasi kung tabla, mukhang papayag ni si Pranesh di ba? Paano yun, coach?
Ang daming check-check eh. Tinan nyo kamay ko, sa gulo eh, oh, napapaganon eh. Ang dami kasing check. Pero, Pilit Boys Team Leader. Oh, ayaw ni Magnus ng tabla. Play on. Bakbakan. Kinain ni Pranesh. Kinain. King dito para makapagtago na at makaiwas sa mga pagpapaulan ng check. Check. Chumek. Nag-King D1. Check ulit. King D2. Check ulit. King D1. Oh, iniba na naman. Iniiba talaga. Ayaw talaga ni Magnus ng tabla talaga. Kasi kung check-check, oh, halata naman kay Pranesh, payag na eh. Nag-H4, iniwas para wala munang threat. Nag-King H6 mukhang lalapitan para kuhanin yung pawn H4. Grabe, katapang talaga. Kinain na yung pawn A4 at nag-King H5 para kainin ang pawn H4. Pawn A4 pala, H4 ang nabanggit ko sa kinain. Okay, pumasok doon para pag kinain ng pawn, may bawi at the same time may check pang panggulo. Nag-Queen E6, pang depensa muna sa pawn. Check. Chumek, umangat. At nag-Queen H6, ayun no, ayun, may Queen G5 na sundot oh. At nag-Queen F6 para protected muna yung mga critical squares na po pwedeng makapanggulo. At nag-King C2 para wala ding mga panggulong mga check-check dyan sa ilalim. At nag-Queen F5, grabe mga islog-islogan ah. Nag-King D1, E5, nag-King C2, E4, at nag-King C3 sa isip ni Pranesh. Ano, tabla, world number 1, tabla. Inuutakan niya si Magnus eh. Alam niya siguro si Magnus magpipilit. Alam niya. Check. Kaya okay lang sa kanya table kasi sa isip niya, Pilit Boys Team Leader to, mapapahiya to pag nakipagtabla lang sa akin ng ganun-ganun lang. May kwento. Check. Chumek, umilag lang. Nag-Queen F5 ulit. Kinain na. Kain. Check. Gumanon. At nag-H5. Pag kinain nito, hindi pwede. Naku, kakainin yun. Delikading. Kinain. Check. Kain. Gumanon. Check. Check. Kinain ulit. Yun nga lang, medyo unfortunately, ika nga mga kamatsas, ay may extra pawn. Dito talagang kung tabla ang gusto ni Pranesh, payag na payag si Magnus dito. 100%. Wala na akong nakikitang panggulong pilit dito. Pero, eto na, time na ni Pranesh para mag-shine na siya naman ang babawi. Anong tabla? Anong tabla ngayon, ha? Anong tabla? Harang. Okay, pumlesing muna. Nag-push ng pawn. Check. Check ulit. Harang. Check. Gumanon. Check. Sugod. Check. Check. Check ulit. Gumanon. Nagsayaw ang Reyna. Ang king pala. Habang nagsasayaw din ang Reyna. Umilag. Check. Check ulit. Hinarangan. Check. Chumek ulit. Check. Boom! Hindi na po makakasayaw pa. Yun, gumagalaw din pala evaluation bar. Kala ko sira eh. Pagtira ng Queen C3 ay talagang hindi na makakalikot-likot pa ang Reyna. Nahuli ang Reyna. Huli 101 mga kamatsas. At dahil dyan ay nag-resign na po ang world number 1 Magnus at naagaw sa kanya ang corona ngayong Title Tuesday. Eh mamigay naman siya. Lagi naman siyang nagcha-champion eh. O resign po kasi huli. Maubligang kumain-kain at hindi na aabutan pa ang pawn na magiging Reyna. Ayun mga kamatsas, Grabacious. Ang nag-champion dito ay si Pranesh. Not bad for Magnus. Bakit po? Nag-iisa lang ang talo niya kay Pranesh. Tied sila with 9.5 points pero dahil nga po, siguro factor din ng win over the other, ang nag-champion po ay si Pranesh. Second place si Magnus. Not bad at all mga kamatsas. Not bad. Grabe, ang lupites. Tindi pa rin talaga ng performance si Magnus. Grabe, kumabuse na eh. Second place pa rin. Abay, talagang iba ang karakas talaga, ano? Okay, yan po ang ating update sa ating weekly Title Tuesday na inaabangan linggo-linggo at talagang tinututukan natin yan dahil ito po ay big time online tournament ng chess.com eh. So abangan nyo mga kamatsas, sana ang Internet Chess Club magkaroon din ng ganyan. Okay, malapit na po ang ating raffle ha. Habol na po kayo. Ang raffle registration form nasa comment section, nakapin lang, nasa description din. Kahit saan kayo pumunta, tatamaan nyo talaga. Sali na po kayo mga kamatsas. Tapusin nyo lang po hanggang linggo ang deadline ng ating missions button na pinapatapos natin. Pinaka-entry nyo sa raffle entry. Marami na po. Nako, ika-copy-paste ko na lang nasa loob ng Google Form. Kaka-copy-paste ko na lang, lalagay ko sa Wheel of Names. Paiikutin natin sa live Tuesday natin. ICC time, mga kamatsas. Paano yung coach?
Umiikot yung kamay ko. Ayan mga kamatyas, napakasaya ko lang po. Overwhelming, napakaraming activities ng kamatyas for this year. Talaga, grabe ang blessing natin. Thank you so much. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Pangalawa, sa suporta niyo po mga kamatyas na palagi kayong nandiyan. At talagang pagdating po sa activities, talagang grabe ang kamatyas. I think proud po tayo na number 1 ang ating social media, YouTube and Facebook pagdating po sa pagpapalaganap ng chess activities dito sa Pilipinas. Di man tayo ang number 1 sa most followed and most subscribed pagdating sa bilang, pero pagdating naman po sa activities at mga bagay-bagay pa na dumating sa kamatyas, proud tayo. Number 1 pa rin tayo mga kamatyas. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga di pa nakakapag-subscribe and nakakapag-follow sa ating Facebook page dito sa channel na to sa YouTube, mag-subscribe na po kayo and click notification bell all, and then yung follow po natin para lagi po kayong nakaabang sa bawat upload natin na umuulan po dito ng mga pamimigay ng mga papremyo. Nako, tutukan nyo po, sayang baka kayo na po ang next na papalaring mananalo sa raffles at sa mga online tournaments natin, etc. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.